Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today, marami yung nagtatanong kamusta na daw ba yung ating spot welder, si Secure. Buhay pa ba? Actually buhay pa siya mga ka-DIY. Ginagamit ko pa ba? Ang sagot po ay hindi na. Pero ito, nakatago siya mga ka-DIY. So hindi ko na siya ginagamit kasi meron na po akong bagong pang spot weld. Ngayon, nabanggit ko na to dati, ipapamigay ko na lang siya kasi nakatago lang naman siya. At least magamit nyo mga ka-DIY. Bumili lang ako ng bagong battery, at least magagamitin nyo na lang siya mga ka-DIY. So maliit nga lang pala yung binili ko kasi wala akong mahanap na malaki kagaya nung dati kong ginagamit. Ito, 5,000 mAh kasi ito ay 2,500 mAh, 2,250 mAh. Minimum nga pala na Secure is 60C. So okay naman, goods naman. Pinalitan ko na din yung connector nito, ginawa ko ng XT90 para magamit kung sino man ang mananalo ng spot welder na to mga ka-DIY. So ayun no, goods na goods pa to kasi tinesting ko naman bago ko siya ipapamigay mga ka-DIY. Kompleto pa yun, nandito pa yung mga accessories niya, yung foot pedal, tsaka yung pang spot weld niya na ito, yung hindi ko alam ano bang tawag dito, basta ito. Andito ay mga ka-DIY. So kung sino man mananalo nito ay goods na goods. Makakapag DIY battery pack ka na sir, kung sino ka man o ma'am yung mananalo. So ngayon ang tanong, bakit hindi ko na siya ginagamit at tinago ko na lang mga ka-DIY? Ang problema ko kasi dito kay Secure, kapag ginagamit ko siya ng dire-diretso, kasi gumagawa tayo ng UPS mga ka-DIY, nag-i-spot ako ng battery. Yung battery ko, kada 6 months, nagpapalit ako kasi nasisira. Lumolobo mga ka-DIY, nabubuntis. Hindi man lahat, isang piraso nabubuntis. So, ang alam ko parang nasa 6 months nag-i-start na siya ma-degrade mga ka-DIY, hindi ko na magamit. Bakit? Kasi sobrang dami kong ini-spot. So, yung battery niyan, parang sinushort mo kasi yan So, yun yung nagiging problema ko, nadidegrade ka agad yung battery. Magkano yung battery? Palit ako ng palit, siguro twice a year mga ka-DIY para magamit ko siya. So ang ginawa ko, naghanap na lang ako ng iba pang spot welder na hindi na kailangan ng battery. Kaya nakita ko tong bago kong ginagamit. Ito ay si Glitter 801D. So ito ay hindi de-battery. Pero ang nagpa-power sa kanya ay super capacitor mga ka-DIY. Bali may 4 na super capacitor to sa loob. Kung nakakita na kayo ng ganito, hindi ko kasi alam paano buksan pero siguro in the near future gawan natin ng video, i-tear down natin. Pero ayan, ang ginagamit nito mga ka-DIY, isasaksak nyo, meron siyang adapter na 15 volts para mag-charge yung battery niya. 5.8 fully charge na yan, pwede nang gamitin. Tapos ayun, kaperes lang nung kay Secure, meron ding pang spot weld mismo. Tapos meron din siyang parang switch na pagkakabitan ng spot welder mga ka-DIY. So ito na yung ginagamit ko kasi tipid, hindi ko na kailangan bumili ng battery. Although pricey siya mga ka-DIY kasi itong isa na to 12,000 to mga ka-DIY o diba? Pero kung kagaya ko naman na gamit, masusulit naman to. Pero kung hindi nyo naman talaga gagamitin araw-araw sa business kagaya ng ginagawa ko mga ka-DIY, okay na yung si Secure kasi battery type. Kumbaga paminsan-minsan nyo lang siya gagamitin, ayos na yung battery type. Yung LiPo type na spot welder mga ka-DIY. Pero kapag pang negosyo talaga at pang matagalan mo na gagamitin, ito na yung mare-recommend ko kasi ang tagal na rin ito sa akin halos mag-iisang taon na. Ngayon ko nga lang ginawa ng video mga ka-DIY. Kasi naalala ko, sayang naman yung Secure. Tsaka nakakita na ako ng battery, bumili na ako. So halos mag-iisang taon na sa akin, ngayon ko lang siya ginawa ng video. So ayun, yun nga lang yung disadvantage nito, medyo pricey siya mga ka-DIY, nasa 12,000. Sa operation naman, madali lang siya. Ito lang yung power button niya, o diba? Patayin nyo lang, tsaka buhayin. So buhayin nyo lang, tapos mag-charge yan. Pag nasa 5.4, 5.8, pwede mo nang gamitin. Tapos isa pang pindot, pwede mo nang i-adjust yung time niya. So na-adjust yung time. So mas matagal na time, mas matakas na power yung ilalabas niya. So ako ang ginagamit ko nasa 17 lang mga ka-DIY. Yan, tapos pindot lang ulit. Tapos ito naman lalabas naman ay ito 80 tsaka empty. Kapag empty, kapag gagamit ka ng pedal switch,
Halimbawa, gagamit ka ng pedal switch o kaya yung switch mismo nitong ano. Kasi pag nilulubog mo to, may switch din to mga ka-DIY. Empty yung gagamitin mo. Kapag gusto mo naman automatic, ayan yung 80 automatic, wala ka nang kailangan pindutin. Ididikit mo na lang sa battery, mag-i-spot na siya mga ka-DIY. Kagaya nito. Try natin. Kita nyo ba? So ayan, naka 80 yan. Automatic na siya mag-i-spot mga ka-DIY. Basta dinikit mo. So malakas din siya. Actually, halos parehas naman sila ng ano. Mas malakas pala siya. Mas malakas siya ng spot welding power mga ka-DIY compared kay Secure. Kasi yon, si Secure, once humina na yung battery mo, hihina na rin yung spot welding power niya. Ito kasi, hindi siya humihina talaga mga ka-DIY. Pero mo, isang taon ko na siyang ginagamit. Hindi na degrade pa yung capacitor. Siguro dahil nga sa presyo naman. Quality. Alam ko Maxwell eh. Maxwell ata yung super capacitor dito sa loob. Tapos ayun, kapag binili nyo siya, di ba may stand na ganito, pwede rin siya ganito mga ka-DIY. May lever siya na ibababa. Kaso ako hindi ako sanay eh. Medyo hindi ako confident. Hindi ako confident na ginagamit to. Ito yung parang ano niya eh. Yung gusto mo naka ano, wala ka nang hahawakan, igaganon-ganon mo lang siya mga ka-DIY. Lever type siya. Di ba nakakabit na yan dyan. Ile-lever mo lang ganyan, nababa na siya ng kusa. Kaso hindi ako confident gamitin. Ito pa rin ako, mas nasanay na kasi ako dito eh. Kaya ayun, nakatago lang yun. Pero kung gusto nyo, pwede siyang ganon. Nakapatayo na ganyan. Nakapatayo, tapos nakakabit dito yung pang spot weld na yan, ganyan. So ayun, yun lang naman yung operation niya. Sinare ko lang mga ka-DIY. Ngayon, paano manalo? Ay kung interested kayo dito kay Glitter 801D, so ilalagay ko yung link dito sa view description, ay sa view product. Merong mas murang version nito mga ka-DIY eh. Yung less yung accessory tsaka mas mahina ng konti. Ilalagay ko na lang dyan. Ayun, pwede nyo ring bilhin yun kasi nasa less than 10k ata yun mga ka-DIY. Ito nga kasi 12k yun ata, nasa less than 10k. Kay Power Central ko rin yung nabili mga ka-DIY eh. Tapos si Secure, paano kayo mananalo? Paano kayo mananalo kay Secure na spot weld? Medyo may mga gasgas na itong mga ka-DIY ha. Kasi nga matagal ko na itong ginagamit. Pero goods na goods pa rin siya mga ka-DIY. Kasi tinesting ko naman yung bagong battery. Paano kayo mananalo nito? Ay comment lang kayo down below mga ka-DIY. Pa-like and share na lang din itong video natin. So ayun lang mga ka-DIY. Thank you for watching and sana manalo kayo nitong Secure Spot Weld para makagawa rin kayo ng mga DIY, battery pack, tsaka sarili nyong mga project mga ka-DIY. So yun lang, maraming salamat and thank you for watching.